Okay, sige. Sagutan natin tong past board problem in MSTA. In general na lang. Kasi pwede siyang sa trigo, ito yung trigonometry, pwede rin sa surveying. Kaso, ito na, title ko na yun, no? Surveying. Sige, so a top of a tower signal at B. I mean, the top of a tower signal at B, 2,000 meters from A, huh? Away, or 2,000 meters away from A. Bakit ganun pagka-construct? 2,000 meters. 2 kilometers away from A dapat, no? English. Was sighted through a transit. Sige nga, gawin nga natin. At top of a tower signal daw at B. So, sige. Kung paano mo muna siya una maisip? Since puro tayo angle of elevation, sagutan muna natin siya ng plane trigonometry yung approach. Gawin natin, ha. Ayan, may flat level ka surface. A top of tower signal at B raw, at B, sabihin natin may 2 points ka, point B and point A na. Point B is 2,000 meters away from A. Okay, so ganyan siya kalayo from A. Ito yung sa B. Tama ba? Was sighted through a transit with recorded vertical angle 2 degrees 30 minutes. So may ano dito, may instrument dito. And take note, na height, may binigay na height of mast and height ng instrument. So ibig sabihin, pang ganito, umiisip mo, trigonometry na, ay ano na siguro to, surveying, no? May binigay na kasing height of instrument. Naalala mo pa ba yung ano, parang differential leveling? Ganyan siguro, mga ganyan. Sinipat daw, tama ba? Sighted through a transit with recorded vertical angle, 2 degrees 30 minutes. So, galing dito, may sinipat na angle. Napakaliit na siguro niyan, no? Pero okay na yan. Ganyan na lang siguro. Yung top ng tower signal. So, may ano dito. Tower, kulay, yan na lang. Ay, hindi. Pang dimension natin yung ano eh. Mga ganito. The top of tower signal at B. 2,000 meters away from A. And 2,000 meters, lagyan natin. Yung B daw, 2,000 meters away from A. Okay. Was sighted through a transit with recorded vertical angle. So, yung vertical angle, no? So, yan yung para angle of elevation yan sa trigonometry. Sabi? 2 degrees, 30 minutes. Parang 2.5, no? 2 degrees, 30 minutes. Ayan. The height of the mast is 12 meters. Tama ba kung ganyan? 12 meters. Tignan natin, ah. Height ng mast is 12 meters. Tapos, height of instrument of the transit above the point. The height of instrument of the transit above the point where it is set is 1.1 meters. Okay. So, 1.1 meters to. Height niyan. So, syempre, dun yun sa level, ano yun? Eye level. So, yun yung sa line of sight na level. The elevation of the point under the transit is 133.3. May elevation dito. 133.3. Gulat mo na ako sa pusa. 133.3 meters. Gulat ka naman, Ming. Okay. So, compute the elevation of the base of the signal at B. Ayun, tinatanong. Base ng signal at B? O, ibig sabihin, hindi pala sila pantay. No, kasi pinapakompute yung elevation eh. And tignan mo yung choices. 200, 200, 200, 200. So, ibig sabihin, hindi naka-level si B kay A. O, doon, mag-a-adjust tayo. Aray, ang sakit na yun. Huwag mong i-ano. Diretso.
Dito, ganyan pala dapat. Base sa nakita natin. Naka-level siya, mas mataas siya. Mas mataas yung level ni B. Siguro exage pa natin, oh. Taas-taas pa natin konti. Hmm, medyo mas mataas pa na, taasan pa natin. Siguro pwede na dito, ganyan. Ayun yung point B pala. And syempre, yung horizontal distance yung tinutukoy. Or kahit naman, ano? Sige, tignan natin, ha. Compare natin. Wala naman yung magiging bearing din. Ayan. Ito yung 2 degrees. 2 degrees, 30 minutes. 2 degrees, 30 minutes. Laki. Yan yung mga 12 distance. So, ayun pala. Hindi naka-level yan. So, parang ganito yan. May, uh, no, ganyan siya. So, may height to. Yung kailangan natin i-solve din. Pangalanan nating Y, O, Y. Actually, ito pala, baka nagtaka kayo, may distance pang to. Siyempre, ano na yun? Approximate na yun na galing na yun sa center. Parang ganyan na rin siya. No? So, okay na tayo dun. Or adjust ko na lang to. Nilapit. Ganyan na. Ay, shucks. Ito lang gusto ko lumipat. Ayan, ito yung elevation. Ito yung elevation yan. Then, may distance yan. O, kapag ganyan, trigonometry talaga agad maiisip mo. Layo naman na itong 2,000 meters na to. Ganyan lang. Kung magta-trigo ka, trigonometry, 2,000 meters. No? Okay, goods na ba yan? Okay. Wait lang. Pwede pa lang ito na lang yung gawin nating y since may height of instrument ka naman, ito. O, i-diretso yan natin dun. Height of instrument. Ayan o. So, yun yung 1.1. O, kahit ito na lang i-compute mo. Ito na lang yung magiging y mo pala. Mas maganda. Ayan, nakabuo ka ng right triangle. Diba? Ano yung y mo? O, nakabuo ka ng right triangle. Kung naisip mo naman, pwede ba yun? Ay, hindi nga. A to B. Basta yun yung horizontal away from A. So, horizontal distance yung tinutukoy na yun. Meron kang 2,000. Ito, may horizontal distance ka na. May 12, may Y. Yun. Tangent yan, di ba? That's tangent. Tangent ng 2 degrees, 30 minutes is equal to opposite, 12 plus Y, over adjacent, 2,000 meters. So, solve for Y. And masasolve kong value ni Y. Pwede naman nating 2,000 tan 2 degrees, 30 minutes is equal to 12 plus Y. Tama ba yan? Lagay ko nga yan sa Y. Ayan, 75.32. 75.32 meters. Edi goods na. Diba, ma-solve mo na yung B. Edi elevation nito. Dagdag mo to. Dagdag mo to. Yun na yan. 133.3 plus 1.1 plus Y. Diba? 209.72. Almost nearly gives 210. Yun yung sagot natin kapag nag-trigonometric approach tayo. Pero, alam mo bang pwede may mas accurate pang solution? Pero kasi di mo masabi dito, ang accurate na solution dito, or ang more accurate na solution is by using yung trigonometric leveling with curvature refraction. Ito, simply by plane trigonometry lang yan. Plane trigonometry. Ganyan siya ang approach. Now, what if, consider natin yung curvature.
Consider natin yung curvature ng Earth. Ay, curvature. By trigonometric leveling, haba ng pangalan, no? With combined effects of curvature and refraction. Bagal ko ba mag-type? Sorry na. Hindi ikaw na mabilis. Ayan. By trigonometric leveling with combined effects of curvature and refraction. So, paano natin ginagawa yan? So, ito na yung kinoconsider na natin yung pagka-spheroidal shape ng Earth. Ay, mali. Ito pala. Ayan, lakihan ko na lang para ano. Lakihan ko pa para makita. Pangit. Sige, goods na yan. Ganito. Sabihin natin nandito ka. Parehas lang to sa A and B. Tama ba? Pwede rin, no? Ganyan siya. Sige. Sige, so paano natin gagawin yan? Meron tayong, tama bang? Okay, sige. Meron tayong point. Ito yung point A natin. Point A. Ayan yun, di ba? O tapos, sabihin natin, dito yung another point. Point A, point B. Masyado, ano? Goods na ba yan? Sabihin natin dito. Point B. Another point. And meron silang distance. Horizontal distance. Na, yan, curve yung horizontal distance. Ay, ang tawag niyan? Ito, mag-recall din tayo ng mga terminologies. Yan, pangalanan natin tong K. Okay, and then meron tayong center ng Earth, di ba? Pakalaki. Center ng Earth. So mo na lang na spheroidal talaga yung Earth kahit oblate spheroid naman talaga. Spheroidal shape. Kapalan ko pang. Goods na ba ito? Ayan. So, meron tayong mga parang radius, no? Gawin natin. Connect natin yan. Punta sa Earth. Punta sa center. Ayan. Goods na ba yan? Adjust ka lang pa. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Ito may mga terminologies nga tayo. Ito. Ano yan? Yung straight line tangent to the level surface. Ano muna yung level surface? Ito yung level surface. Ito. Yung sa mismong patag na ano na pag kinoconsider mo yung pagka ano yun? Di ba meron tayong plane and geodetic surveying? Ayan, geodetic. Pagka-geodetic ng Earth. Pagka-spheroidal niya. Ito yan oh. Basta yung bilog na yan. Ayan yung level surface. Then, ang line doon, line na makikita mo doon, yun yung tinatawag nating level line. Kung na susulat ayan yung level line. Ang horizontal line, di ito yun, a straight line tangent to a level surface. Ito yung level surface, meron kang tangent line doon. Paano ko ba siya express? Ayusin ko lang. Isip ko lang kung ano magandang symbol dyan. Sige, ito na lang, straight line. Yan, tangent siya dito sa point na yun, no? Ay, hindi tangent dito. Di, usad-usad ko. Mas maganda kasi kapag, di ganito. Ito lang mag-adjust. Yan, tangent siya dito, di ba? Yan, no? Tangent siya dito, ibig sabihin perpendicular siya sa radius. So, yun tinatawag natin horizontal line. Ayun na yun, yung sagot sa, ano,
Horizontal line. Ano yung sagot dun sa tanong na yun? Password yun. Pero discuss din natin yung ibang choices. Ayun, alam na natin. Horizontal line yan. Ang level line, yan yung line sa level surface. Yan, level surface, tangent line. Ano tangent line? Pang calculus yan ah. Analytic geometry. Di ba? So, sagot natin dito ay horizontal line. O, ito. Sunod, a curved surface, every element of which is normal to the plumb line. Munay. So, yan yung level surface. Yan na yung level surface. Kasi, di ba, ang normal to the plumb line, perpendicular to the plumb line, pero curved surface eh. Yun yung level surface natin. Yun lang naman yung may mga term, level surface, level line, horizontal line. Wala naman tayong tinatawag na ganito sa leveling. So, yun, kahit alam mong parang yun yung sagot, no? Pero dapat kasi alam mo yung word mismo na ginamit. So, ayun siya. Extend pa nga natin to. So, sabihin natin parang nandito yung point. Assume ko na lang muna na wala munang height of instrument ha. Kumbaga, nandito yung point. Kasi, kinoconsider lang naman natin yun kapag ano na eh. Minacro na natin. Parang binlow out na natin. Binoblow up natin. Ito na yung kinoconsider. Pero dito, in this case, assume ko muna na tuldok lang yung point na yun. Kahit may ano talaga siya. May height of instrument pa yan. Kasi liit lang naman yun. 1.1 meters. Compare mo dito sa Earth, di ba? Tuldok lang yan. Ayun. So, meron tayong, ito ko pala, kailangan ko pa pala i-extend to. Sayang. Ito, kapag in-extend ko naman to, hindi ko na matuloy. In-extend ko pa siya, ayun. So, yun yung vertical line. Parang, pwede mo isipin na parang may leveling rod dito, tapos sinipat mo siya galing sa A. So, ano mababasa mo? Ito ba? Di ba? Pero kung ano talaga, ang dapat talaga mababasa mo is ito, para mag-zero. Pag zero yung mababasa mo sa leveling rod, di ba? Kapag ano dito, kaganyan siya pa-curve. Pero hindi ganun yung nangyayari Kaya meron tayong kinoconsider na correction. O, ito yung nakita mo kasi pa-curve nga siya, pero hindi talaga ganun yun. Kundi, meron pang due to refraction. So, ay, liit masyado. Ayan. So, kung ito-trace natin to, masyado makapal. Ito-trace natin to. Ayan, magbe-bend siya, bumebend siya. Yun. So, nagbe-bend siya dyan. So, yan yung due to effect ng curvature. Ito yung combined, ito yung buong curvature. Ito ko ba ito na yun? Yung buong yan. Due to curvature yan. Correction due to curvature. Ito. Lagay ko na lang siya dito. Yan yung pangalanan natin capital C yan. Correction due to curvature C. Capital C. Tapos, itong refraction, ito yung due to refraction. Ito, pinaniniwalaan tong 1/7 neto. Okay, so may din tayo doon. May sample din dyan. Ito yan. The correction for the atmospheric refraction is equal to, yan, 1/7 yan ng correction for curvature ng Earth. 1/7 yan itong C. Okay, so 1/7. Ano yan? Parang 14% ba yan? Ayun na, 14% nga. Parang yung 14% yung kino-consider mo dyan. Yan yung naiba sa reference book na bata ko yun. Ito iba 14%. Ito na lang, para mas naka-fraction siya. Kung dali tandaan na. So, ibig sabihin, ilan to? Ito yung combined effects due to curvature and refraction. Kasi ito yung nababasa mo eh. So, ibig sabihin, kailangan mo pa ibawas to para makuha mo na yung tamang reading. Hindi actual, pero tamang reading, corrected reading. Okay, so yan talaga yung tama. Pag naglagay ka dito, tapos nagsipat ka dito dapat, sa point na to ay, ano yung nababasa mo? 0 lang. Pantay lang sila bali.
So this one is what? 6, 7. 6, 7. Very timely. 6, 7, di ba? 6, 7 ang curvature. Ito ay 1 or 7, 7 over 7. Minus mo sa 1 over 7. 7 minus 1, 6, 7. 6, 7. Ayan. Ano pa mga kailangan natin dito? Siyempre, ito, radius ng Earth. Alam mo na ba, radius ng Earth? Alam mo na ba? Ano yung most accepted? Most accepted? Ito ay radius lang. Tapos, plusimo. Ito pa. Meron pa tayong isang pinaniniwalaan. Itong level line, horizontal line rather. And itong level line, ito yung level line natin, is approximately equal. So, ang level line mo is K, di ito, K na rin to. Ganun yung assumption natin dyan. K na rin to hanggang dito. Ayan, K din yan. K rin yan. So, edi whoops na ba? Makakagawa ka na ba ng another relationship? Another triangle, right triangle? Ayun, no? Di ba? So, meron kang radius plus C, meron kang K. Sige, gawin natin yun. So, that is, hypotenuse natin itong radius plus C, no? So, radius plus C. Paano yun? Pythagorean theorem. Huwag mo kabisaduhin yung A squared plus B squared equals C squared. Yun to yung maganda. The square of the hypotenuse, kasi di naman laging A, B, C ang gamit eh. The square of the hypotenuse, yan, R plus C. Ito yun, no? R, radius plus C, is equal to the sum of the squares of the other two legs. Sum of the squares, ito, R squared. Ito naman, K squared. Ang ganun lang, R squared. Okay na yun, kahit wala ng parenthesis. R squared. Then, K squared. Okay. So, and then, expand. No? So, ano to? Ano lang yan? Sum of binomial. R squared plus twice ng product nito, 2RC. Plus, okay, yung curvature, square mo. That is equal to R squared plus K squared. So ano magka-cancel? Una magka-cancel, radius, radius. Radius squared. Ano pa yung pangalawang magka-cancel? Eto. Negligible kasi yan. Tas in-square mo pa. Di magiging 0 na yun. Approaching 0 na yun. So, anong natira? So, ang meron ka na lang ay what? 2RC? 2RC. No? Equals K squared. Ang C is what? Yung C na, no? Ang C is, ano natin magagamit yan? Combined effects ng curvature and refraction. Ayan. So, ibig sabihin yung curvature natin is simply K squared over 2R. So, ayan. So, ito yung pinaniniwalaan nating height. Ito yung alam natin na height correction due to curvature, combined curvature and refraction. Actually, nagigets yun. H sub CR pinapangalan dyan eh. So, 6/7 talaga siya. Ito, 1/7 yung due to refraction lang. Due to refraction. Ito kasi yung na ano mo, di ba? Anong tamang term? Ito yung apparent na nakikita mo, pero hindi talaga kasi due to curvature. Ito yun. Pero hindi rin yun yung tamang reading, kundi kailangan mo pa ibawas yan para mabasa mo na tong nasa gilid. Ganun. So 6/7 6/7 C HCR. So ayun.
So, kung C natin is k squared over 2r, so ang HCR, ito lang naman yung kailangan natin eh. Yung curvature, correction due to curvature and refraction combined is simply 6/7 ng C. 6/7 ng C or 6/7 ng ano to, k squared over 2r. Actually, yan na yung magandang gamitin. 6/7 ng k squared over 2r. O, pwede mo pa i-simplify, no? 6 divided by 2, 3/7. Okay na yun. Ganyan, 6/7. Pero ang yung iba kasi gumagamit ng ano, for pag nag-substitute na yan ng radius, wait lang, analyze muna natin yung units. Diba ito naka-k-squared? Kilometers yun. Ang radius mo naka-kilometers din. So, ibig sabihin, naka-kilometers to. So, para ma-convert mo yan into what? Into meters. Kasi naka-meters lang to. Ang liit lang yan eh. Diba? So, kailangan mo mag-multiply. Diba naka-kilometers to? Kilometer squared. Yung radius naka-kilometers. So, naka-kilometers na yan overall. Yung simplified kilometers. So, 1 kilometer, 1,000 meters. Ibig sabihin, times mo pa ng 1,000 yan. Para naging naka-meters ka na. O, ganyan lang yung palatandaan natin. 6/7 ng k squared over 2r. Yun talaga yung general. Pero, if mag-substitute tayo ng mga radius, kasi for radius, cause ano ba yung generally accepted? 6,400. Meron din kasing 6,000. Meron din kasing 6,000. May gumagamit ng 6,370. Meron ding 6,350. Ayan, so magkakaiba yan. Tignan natin, paano mo nag-vary yung HCR niya nila. HCR, HCR, HCR. I'm on my way. Katunog. So, that is 6/7 ng k squared. Ito yung, as is naman yung k squared eh. So, bale may k squared tayong multiplier dyan. 1 over 2r. Siguro lagay ko na lang sa r yung radius. Tapos times 1 times 10 to the third. Tama ba? Ay, joke lang. Wala pa akong substitute na x. Sabihin natin yung 6,400. Boom! 0.067. Ayan ba yung alam mo? 0.067 k squared. Yan, naka-meters na yan. Kapag pinalitan naman natin ng 6,370, ano yung pinagkaiba? 0.0067 din, 673. Pag 3 decimal places lang. 0.067. O, kaya siguro ito yung ginagamit. Meron pang isa eh. What if, ano naman, 6,350? Pare-pareha sila lahat. Pero sa third digit lang sila nag-ata. Sige, sama ko nga, fourth digit. Sama ko nga yun para makita yung difference nila. Okay, so sama ko nga yun. So ito ay 0.0675. 0.0675 k squared. Okay, ito yung 6,350, di ba? Ito yung 6,370. 0.0673. 0.0673 k squared. Grabe naman yan. Pero magka-problema ka lang naman ito kapag sobrang sinsi ng mga nasa choices eh. 0.0670 talaga to. 0.0669 eh. No? 0.0670 k squared. Oh, ganon. So, ang tanong, paano mo mapapalabas yung radius na yan kung nakalimutan mo? Alam mo bang kaya mo yan? Kailangan mo lang alam yung conversion factor na to. Naka-paste ba yun dito? This one? Yung nilagay ko. Kailangan mo lang alam yan. 1 nautical mile, ilang feet yung difference ng 1 nautical mile and 1 statute mile? Ang 1 statute mile natin ay 5,280 feet.
Ang 1 nautical mile natin is, add mo lang ng 800 yun. So that's 6,080 feet. Approximate lang din to, parang 6,079 ngayon sa ano eh. Yung sinerge ko yan eh. Pero wait lang. Okay, yung 5 to 80, di mo naman kailangang kabisaduhin yan kasi kaya naman yan palabasin sa calculator. 1 mile. Ito mile to ah. Iba yan sa miles. Ito yung mile talaga. 1 mile ay ilang feet? Ayan o, 5,280. Ito lang yung di mo alam. Or baga mahirap palabasin sa calculator. Sabihin sa di mo alam, no? Alam mo pala yan ah. Di mas maganda. Pero ito, may ano sana dito ni Monix 5 to May to 5 to 80. Yan, napanood ko lang din yun. There are 5 tomatoes feet in 1 mile, 5 to 80. Pero kaya naman yun ng calcu. Ito na lang tandaan nyo, 6,080. Add mo lang ng 600. Tama ba? 5,280 plus 800. 6,080. Yan lang kailangan nyo. O, paano nga yan? O, ito lang. Draw ko lang sa geometry na ang arc length ay simply radius times theta na naka-radians. And ito pa pala, may isa pa pala. Dapat alam mo rin na ang 1 nautical mile is equivalent din yan sa 1 minute ng arc. 1 minute is simply 0 degree 1 minute, di ba? Ganyan. Equivalent din yan sila. So, ayun. So, ang arc length mo ay nautical miles. Alam mo na na 6,080 feet yan. O, convert mo na lang. 6,080 feet. 6,080 feet. Tapos feet to feet. Diba? 6,080 feet. 5,280 feet. Kumbaga ganito. Or baliktad ba ako? 1 nautical mile, 6,080 feet. O, tama naman. Sige, ganito gawin natin. 1 nautical mile is, yan nga, 1 nautical mile, para mag-cancel, 6,080 feet. And then, 5,280 foot ay 1 statute miles. Yan, then convert mo na lang to kilometers. Kaya naman na yun ang calculate. So, simply 6,080, ito na ginamit, no? 6,080 divided by 5,280, and yun yung 1 mile. I mean, cancel. Newton, nautical mile, feet. So, yun na equivalent niyan to miles. Dalawa. So, ayan yung miles. Convert natin yan to kilometers. Given na meron kang miles, convert mo lang to kilometers. So, ayun yung tatandaan mo na lang. Yan na yung kilometers mo. So, yan na yung arc length and kilometers. So, divide mo na lang sa radius, sa angle in radians. So, that is simply B. That is B divided by angle and radians. O, di ba ano yun? 0 degree, 1 minute. 1 minute. O, convert mo na lang. Times pi over 180 kasi dapat naka-radians ka. So, times mo na lang sa pi over 180 degrees. Kahit wala nang degrees yun eh. Ayun, no? 6,370. Ayan yung approximate. Nandito naman yun eh. So, ito na lang, pare-parehas lang naman yun sila, 0.067. If ever nakalimutan mo to, sa alam mo, o alam mo lang yung derivation, nakalimutan mo to, dapat alam mo yung 1/7. Ang refraction ay 1/7 ng curvature. Or simple, ito na lang. Ang correction due to combined effects ng curvature and refraction is simply 6/7 ng curvature. So, yun lang tandaan mo. Tapos, ito, k squared over 2r. Ganun lang. Kaya napalabas naman natin, di ba? O, goods na tayo doon. Nakalimutan ko kung daming dinaanan, no? Na-refresh ba? Hopefully. So, ayan na yun. So, paano naman yan mag-vary kapag ano nang, bigat mo naman. Aray. So,
Paano naman ang magiging atake natin kung gagamit na tayo ng surveying approach? Kabila, kabila. Okay, so ganun pa rin. Consider mo lang yung height nung ano. May madadagdag lang din. Due to curvature na refraction. Okay, so continuing. Pwede na ba to? Saan ba ako magsusulat? Ito na lang sa baba. Duplicate ko na lang ba to? Sige, gawin ko na lang yung ano. Pagka-curve ba? Layo. Sige. So, gawin natin. Kabisado naman siguro pa yung given. May point A ka, may point A ka, and may point B ka. Oh, curvature. Considered na yung pagka-curve niya na. Goods na ba yan? So, sa point A mo, meron kang ano doon, may instrument ka doon, transit to the light. Ayan. Tapos may sinipat ka sa point dito, point B. Ganun pa rin naman yung sa trigonometry, may madadagdag lang. Ano ba ginamit kong ano dun? So, andito yung tower. Wait lang. Okay, tama. May height of ano pa pala, no? May height of instrument pa pala dyan. 1.1 meters. Then, ito yung magiging line of sight na ito. Okay lang ba? Ano to? Hindi pala makapag ano. Thread ko na lang. Ito yung magiging line of sight nito. Siyempre, parallel siya dyan sa level surface. Ibig sabihin, 1.1 din yun. 1.1 din to banda. Dadagdag natin yan. Yan yung height of instrument. Tapos, um, ayun, may tangent line dito. Ano ba siya ma-express? Mga ganito. Pangit na. Di maayos pagkagawa ko na ito. May dinaya. Dinaya. Sige. Pag ganito. Yung, basta ganun. Ano ba? So, ayun yung mababawas. Yan yung, dito, goods na to. Tanggal naman. Ayun yung, pwede ko ba ba diretso to? Iabot ko lang. Okay na yan, huwag na ipilit. Ganyan. Yan naman yung height due to curvature. Correction due to curvature and refraction. Diba? Yun ba yung sabi? Tapos, ito yung vertical angle na nangyari. Ito na yung vertical angle. Ito na nga lang, nagpalit na ako. Ito na yun isagad ko na lang din dyan. Ayun. Ito pa pala, may di pala ako nabanggit kanina, no? Okay. So, ito raw, niwala ka ba?
Ito ang horizontal line natin and itong vertical sa another point natin ay perpendicular. Perpendicular yan. Ibig sabihin perpendicular daw to. Does it make sense? Eh, yun yung assumption eh. Yan, dami mga assumption sa ano, no? Sa surveying, no? Sa akin. Kaya, pwede mo siya gamitan ng trigonometric leveling. Ganon. So, kasi magta-trigo ka lang dyan eh. Diba? Goods na ba yan? Extend ko pa to. Pag may vertical line ka galing dito, yan. Tangent dito, ito yung plumb line kung tawagin. Yung perpendicular sa level surface. Boom. Ayun. So, yun yung height ng tower. Yun yung our height ng mast. 12 meters. 12 meters. Di ba? So, ano nangyari? Same lang sa concept kanina. Nag-trigo ka lang din. May dadagdag ka lang. Ito ay 2 degrees, 30 minutes. Ang lakapal, ang kapal. 2 degrees, 30 minutes. So, ano lang madadagdag mo? Di ba ito na rin naman yung nakuha natin kanina? May elevation dito, di ba? Hindi ko na ulitin, syempre. Redundant na yun. Tatagal lang tayo lalo. Elevation 133.3 yun, di ba? So 133.3, dadagdagan mo nito. So, andito ka na. Parang nandito ka na sa level na to. Ayan no. So, itong height ng tower is hanggang dito pa lang yun no. Ito yung tower talaga. Hindi ko pala nalagay. Ito lang yung height ng tower. Kasi dun lang naman nag-start yan sa horizontal line eh. Yung sa sinipat mo, di ba? Ganyan. Height ng tower. Wait, may sinabi ba? Oo nga pala. Kulang pa pala kasi nga hindi nga level ground yan. 'Di ba? Hindi nga level ground. Kasi makikita mo naman na level ground yan kung tumama eh. Kung tumama yung tan 12, tingnan mo. Or yung arc, ay ganito. 'Di ba ang tan 2 degrees is opposite over adjacent, no? So parang nangyari, ito ay 2,000 meters. Ito yung K natin. 2 kilometers na lang kasi sabi ko kanina mga kilometers na tayo. So pag chinek mo, arctan dapat. Arctan ng opposite, 12 over adjacent, yung 2,000. Hindi naman yung tumugma eh. 0.34 yan, 2 degrees to. Hindi siya tumugma. Nakita naman natin yun kanina sa surveying, di ba? So, hindi pa yan yung mismong height ng tower, kundi meron pa to. Yan. Yan lang yung height ng tower. Kumbaga, hindi nga siya level ground talaga. Na-prove naman natin yun kanina eh. Ay, tumuwid. Vein ko lang kulay. Siguro ganito. Ayan, dyan tala. Ay, putek. Kulang, kinulang. Kinulang. Ayan. Doon. So, may distance pa to na y. Di ba? Sinob naman na natin yun. Yan na yung y natin. Nag-trigo lang tayo doon. Yan na yung y natin kanina. So, na-store ko naman yun eh. Ito lang pinagkaiba talaga nila. Yung ito lang nadagdag. So, anong gagawin mo dyan? Idadagdag mo yan. Di ba? Para ma-reach mo tong bottom na to. Kasi, ang ginawa doon, um, 133.3. Okay. Umangat ka ng 1.1. So, trace mo yan. Nandito ka na. Plus HCR pa, plus Y plus 12. Di ba?
plus y plus 12. Ay, ano ba yung y ko? Ay, okay, okay. Ano ba tinatanong? Ang tinatanong is base. Okay, take note. To compute the elevation of the base, di mo kailangan idagdag yung 12. Okay? So, ginamit mo lang yung 12 sa pagkuha ng um, yung y para sa trigonal part. O ganun. So, dadagdag mo na lang yung HCR. Paano yun? Ito na yun. Kung 6,4, anong gagamitin natin na ang na ano? Para sa naman 0.067, di ba? O, 0.067 times k squared. Tama ba? O, yun, 209.99. Eh, yung mas malapit. Kasi, what if, ano pala? What if dito sa 210, kumbaga may choices kang sobrang sinsin, di ba? Merong, ano yung isa? Ano yung una nakuha natin? 209.70 something yun eh. 0.99. Pag wala tong ano, 209.72. 209.72. Biplane, trigo. Yung isa ay 209.99 naman. By trigonometric leveling. With combined effects na yun with curvature and refraction. 109.72, 209.99. Or 210. Inano lang eh. Tawag nito? Ni-round up na lang eh, no? So, ayun. I guess that's it. Hope you learned something. Thank you. Nope, 1996, no?